napakarami na ng sasakyan dito sa NCR. Saan mo ilalagay yan? Napaka-traffic, lalo na ngayon, holiday season. At sa tingin ko, sapat na sapat at sobra-sobra pa ang tumatakbo ngayon na TNVS sa NCR. Matinding traffic sa Metro Manila. Ito ang nakikita ng laban TNVS na idudulot ng dagdag na mga unit ng TNVS lalo na sa holiday season kung kailan inaasahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko. Noong weekend, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na inaprubahan nila ang dagdag na 5,000 TNVS. Paraan ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga mananakay sa holiday season. Pero ayon sa grupong TNVS, dapat binuksan ang mga bagong slot sa mga unit na existing na at hindi sa mga bagong unit dahil meron ding bumibiyahing mga kolorum. Imbis na makinabang ang mga nag-aabang ng slot ay madadagdagan lamang ang mga unit na papasada kaya madadagdagan din ang volume ng mga sasakyan sa Metro Manila. Ito sana 5,000 para maging legitimo yung mga pinapatakbo ng Transport Network Company para sila maging legal. So yun yung pananaw natin dito. Pero hindi siya makakatulong kung bagong units lahat. Sa paliwanag ni June De Leon, ang presidente ng grupo, ang mga kolorum anya ay namemeke ng mga dokumento kaya sila nakakapasok sa mga transport network companies. Pinipeke po yung provisional authority, pinipeke po yung passenger insurance, pinipeke po yung ORCR, yung mga bagong sasakyan na 2025, pinipeke po nilang ORCR nila, ginagawa nilang 2022, 2023 para po tanggapin ito ng transport network companies. Ang hinaing nila, dapat magsagawang muli ang LTFRB ng audit sa lahat ng mga transport network company kung tama ang bilang ng mga TNVS unit na nakarehistro sa kanila na inaprubahan ng LTFRB. Yung tumatakbo sa mga transport network companies, 23,000 lang ba? Yan ang magandang tanong. So, kasi marami nga sinasabi dito, pag na-expired ang PA, pag na-expired ang CPC nila, tinatanggal ba ng transport network company yan? Ang exercise po, hindi po tinatanggal, patuloy pong bumabiyahe yan. Pero sa LTFRB, tinatanggal po nila yan. Pero sa pananaw ng isa pang grupo na TNVS Community, tama lamang ang ginawang pagdadagdag ng LTFRB ng slots sa mga TNVS ngayong holiday season. Umaasa kami na masiservisyohan namin nato ang riding public is definitely hindi lang kasing isang TNV ang makikinabang yan. Dumipensa rin ito na hindi naman mga TNVS ang dahilan ng traffic sa Metro Manila dahil maaari itong pumasok sa mga alternatibong ruta. Kami mga nasa TNVS, hindi kami nakakapagpa-traffic sa lansangan. Saka actually, yung mga gagamit ng stop na yan, yung iba, existing na rin yan, existing na sila na TNVS. Hindi kami nakakapag-traffic dahil pwede kami pumasok kung saan-saan mga susukan. Sa holiday season, inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga terminal. Kaya naman nagsasagawa ang LTFRB ng mga hakbang upang tiyaking merong masasakyan ang mga commuter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.